Ano ba ang kahalagahan ng BT-PSSR sa aming mga marina? Totoo bang hindi na kailangan kumuha ng BT-PSSR kung valid pa ang COP? Paano kami mga seaman nakapag-take na ng updating BT-PSSR? Totoo ba ang nakaka sa social media about sa BT-PSSR? Ano ba ang BT-PSSR? Kailangan muna natin alamin ano ba ang basic training. Ang basic training, ito yung primary training na kailangan kunin ng mga gustong sumakay ng barko. Kinokonsist ito ng 4 na modules. Nandito yung elementary first aid, firefighting and fire prevention, personal survival technique, at yung personal and social responsibilities o yung PSSR. Lahat naman ng mga nagbabarko ay meron ng basic training na in-apply nila ng COP o Certificate of Proficiency para makasakay ng barko. Ngunit, ngayong naglabas ang IMO ng Resolution number 560, nakapaloob dito sa resolution na to na meron pong updating na ginawa o pagbabagong ginawa doon sa module ng PSSR. Ito ay nagfo-focus doon sa pag-react o mga kaalaman o basic knowledge on how you will be able to address bullying and harassment on board vessels. So dahil sa pagbabagong ito, inilabas po ngayon yung tinatawag natin na updating training on BT-PSSR. Tatandaan po natin, ang training na ito ay para lamang doon sa module ng PSSR. Hindi po yung lahat ng module ng basic training ay nabago. Isang module lamang po at ito ay kukunin ng isang beses lamang. Sino-sino ba ang dapat kumuha ng updating PSSR? Naglabas po ang Marina ng Marina Advisory number 40 last year po ng 2025 na nagsasaad po at kinaklaro kung sino yung mga dapat kumuha ng updating basic training o yung sinasabi rin nila na revised basic training. Ano ba ang kahalagahan ng BT-PSSR sa aming mga marina? Maliban po sa ito ay mandatory under the IMO Resolution 560. Ito rin po ay para sa kapakanan ng ating mga seafarers. Sa inyo po ito, actually. Ito po ay proteksyon. Proteksyon ninyo, lalo na po tumataas ang datos na ang mga ating mga kabaro o ating mga seafarers ay nakaka-experience while they are on board ng sexual abuse, ng harassment and bullying. Ito po ay proteksyon ninyo para alam nyo ano ang gagawin, saan pupunta, paano nyo i-address kung kayo o ang kasama ninyo sa barko ay nakaka-experience na nito. Totoo bang hindi na kailangan kumuha ng BT-PSSR kung valid pa ang COP? Ang mga seafarers na merong valid, hindi pa po expired, kung hindi valid COP, Certificate of Proficiency, para po sa basic training, nakalagay dito sa ating Advisory 40A na hindi nyo muna po kailangan agad-agad kumuha ng updating PSSR. Pero kailan ba kayo dapat kumuha ng updating PSSR? Sa mga may valid COP po ng basic training, kailangan nyo pong kumuha ng updating PSSR kapag po kayo ay magpaparevalidate ng inyong COP sa basic training. Aside po sa requirements ng revalidation such as the sea service, the medical fitness, and the refresher training po, idadagdag nyo po o kukunin nyo ang updating training on BT-PSSR. Tandaan po natin, ang kukunin lang po ninyo ay yung updating PSSR at refresher training. Hindi nyo po kailangan kunin ang buong basic training na course. Yun po ay para sa mga may hawak ng valid COP. Paano kami mga seaman nakapag-take na ng updating BT-PSSR? Sa mga seafarers po natin na nakakuha na ng updating PSSR, huwag po kayo mag-alala kasi po tatandaan po natin na ang Pilipinas ay labor supplying country. Tayo po yung nakikisakay o sumasakay sa mga bansang may-ari ng mga barko. Kapag po tayo ay nakakuha na, maganda nga po yun. It is a plus point sa inyo. Bakit? Dahil po, tatandaan po natin na kukuha talaga po kayo ng updating PSSR. Okay? Kung kayo po ay nakakuha, then you don't have to worry po sa inyong schedules na ulit. Because minsan lang po nyo ito kukunin at isa pa po to dahil kung tutuusin, magiging plus points po sa inyo dahil kung ang inyong a-applyan na barko o manning o principal ay nire-require na po nila ang updating PSSR, then kayo po ay ready nang sumakay at hindi nyo na kailangan magmadali at para lang kumuha ng updating PSSR. So maganda po ito para sa inyo. Titingnan po natin yung kagandahan ng mga nauna ng kumuha as
as a plus point sa inyo because you are already ready and compliant to the requirements po ng updating PSSR. Totoo ba ang hakaka sa social media about sa BT PSSR? Paalala lang din po sa ating mga seafarers, ano man pong update, hinihikayat po namin, we are encouraging you and also requesting you to follow and visit our official Marina Facebook account for any updates po. Any updates po regarding the mga seafarers po para po hindi rin po kayo mislead, hindi po kayo madoble ng gastos or hindi kayo mabiktima ng mga maling impormasyon. I-follow para no naglalabas na notification sa inyong account na merong mga bagong updates, mga bagong polisiya, mga infographics po na nilalabas ang Marina through its official Marina Facebook account. Para rin po sa inyo to. Kasi po, syempre pag na-mislead po kayo, mali impormasyon, either one, mapapagastos pa kayo, o kaya mali-mali po. Kasi po kami sa Certification Division din, wala rin po kami magagawa kung hindi i-reject ang inyong mga application, kung mali-mali naman po yung mga binibigay at sinasubmit yung dokumento. Para po maiwasan yon at maiwasan ang inyong anumang delay sa anumang proseso po na kinukuha nyo dito sa administration, tanging sundan lamang po, i-follow at basahin yung mga pinopost po namin sa aming official Marina Facebook account. Dapat sa Marina lang tayo maniniwala. I-follow natin ang Marina Facebook page. So sana po sa maikling video na to na iparating namin sa inyo yung mga information na kailangan nyo pong malaman regarding sa ating bagong advisory na Marina Advisory 40-A at naliwanagan po namin yung mga bagay-bagay dito sa aming video. Huwag po kayo mag-atubili na kontakin po kami o mag-comment po kayo or send us a message to our social media accounts. Tandaan po, official media accounts lamang po ha, para po matugunan at matulungan sa inyong mga katanungan, para po iwas po sa mga maling impormasyon at dagdag gastos sa inyo. Okay, sa ating mga kasama po na seafarers, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi.